Nalalapit na naman ang FIFA World Cup kung saan pinaglalabanan ito ng mga iba't ibang bansa pagdating sa football. Ang huling nagkampiyon dito ay ang team ng Argentina noong 2022 kung saan kinabibilang ng one of the great na si Lionel Messi. Pero paano nga ba nakapag-qualify sa tournament na ito at ano ang takbo ng competition dito? Tara, pag-usapan natin ang pinakamataas na tournament ng football sa mundo. Nagsimula ang FIFA World Cup noong 1930 na ginanap sa Uruguay kung saan pinaglabanan ng 13 na bansa mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ang una naging kampiyon dito ay ang host country na Uruguay kung saan tinalo ang Argentina sa finals sa score na 4-2. Simula noon, ginaganap ang nasabing tournament tuwing 4 na taon kung saan halos lahat ng bansa sa mundo ay kasali. May dalawang phase ang tournament, ang qualification stage at ang final stage. Sa qualification stage, dito muna naglalaban-laban ang lahat ng bansa para makapasok sa World Cup. Hinahati ang qualification sa bawat kontinente ng mundo. Bawat regiyon may sariling format. May group stage, may playoffs, may home and away legs. May kanya-kanyang bilang ng team kada kontinente ang papasok sa final stage ng World Cup. Pagdating sa final stage ng World Cup kung saan 32 teams lang ang naglalaban-laban at magiging 48 na sa susunod na edisyon ng World Cup, dito masusukat ang lakas ng bansa pagdating sa football. Pagdating sa final stage ng FIFA World Cup, hahatiin ang lahat ng qualified team sa iba't ibang grupo. Usually may 8 groups, Group A hanggang H. Bawat grupo ay may 4 teams. Maglalaban-laban sila sa tinatawag na group stage, kung saan bawat team ay maglalaro ng 3 beses. Laban sa bawat team sa kanilang grupo. Kapag panalo, 3 points. Pag draw ay 1 point. Talo ay 0. Matapos ang lahat ng group matches, ang top 2 team sa bawat grupo based sa pinakamaraming puntos ang uusad papunta sa susunod na yugto, ang knockout stage. Pagkatapos ng group stage, papasok tayo sa knockout stage. Ito ang do or die. Walang second chances. Magsisimula sa round of 16 kung saan maglalaban-laban ang top 16 teams. Ang winner mag-advance at ang talo ay uwi na. Sunod naman ay ang quarterfinals tapos semifinals. Hanggang sa natitirang dalawang bansa na mag-aarap sa finals. Kapag tabla ang score sa regular time, may extra time. Dalawang 15-minute halves. At kung wala pa rin nanalo, penalty shootout na. Isa ito sa pinaka-nervyosong parte ng football. Dito nagkakaroon ng upset laban sa mga malalakas na team. At sa uli, isa lang magiging kampiyon ng mundo. Sa history ng tournament ay 8 bansa pa lamang ang nagkakampiyon sa World Cup. Ang pinakamadami na dito ay ang Brazil na may 5 championships. Sinusundan ng Germany at Italy na may tig-4. Argentina na may 3 at sila ang current champion ngayon. At tig-2 naman sa France, Uruguay at tig-1 sa England at Spain. Sa 2026 World Cup ay sigurado magiging exciting na naman dahil paglalabanan ng 48 teams. At sa mga nakapag-qualify na so far, ay ilan sa mga ito ay first timer at ang iba naman ay mga favorites na. Sino sa tingin mo ang sunod na bansa na magkakampiyon sa darating na World Cup? I-comment lang sa baba kung anong team ang sinusuportahan nyo. At sana, balang araw makita din natin ang sarili nating national team sa pinakamalaking tournament ng football sa mundo. Kung gusto niyo itong video, huwag kalimutan i-like at i-share para mas lumawak pa ang football sa Pilipinas. At syempre, kung bago ka lang sa Pitchside Pilipinas, mag-subscribe ka na at i-hit mo na rin yung notification bell para updated ka lagi sa mga kwento ng football.